Bago tayo magpatuloy ay nais ko lang magpasalamat kay Buenafe Eliezer sa pagbibigay ng 159 na Spirit Stone, at maging kay Ivan Borda sa pagbibigay naman ng 50 Spirit Stone. Maraming salamat sa mas malalim na suporta mga Emperor. Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan napagtanto na ng hangal na si Lin Yun na desidido talaga si Grandmaster Tung na ipagtanggol ang ating bida. Kaya naman dahil sa pag-aalinlangan niya na baka makalaban pa ng kanilang Shenhu sect ang Pil Pavilion dahil lamang kay Jiang Chen, ay nagpakumbaba na lamang muna siya at magalang na sinabi kay Grandmaster Tung na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, dagdag pa nito na ang kanilang Shenhu sect ay matagal ng kaibigan ng Pil Pavilion, at kasunod nun ay nagbigay pugay na ito at sabay na nagpaalam para sa kanilang pag-alis sa lugar na iyon. Matapos yun ay inaya na niya nga ang mga kasama niyang elder para umalis na. Ngunit makikita sa ekspresyon ng hangal na ito na hindi pa talaga dito natatapos ang lahat sa pagitan nilang dalawa ng ating bida. Sa kabilang banda naman ay biglang dumating sa eksena ang tatlong Pillmaster na dala-dala ang kani-kanilang mga gamit, at nagrereklamo ang mga ito kay Grandmaster Tung sa pag-iwan sa kanilang lahat, dahil sa labis na pagmamadali nitong pumunta kay Grandmaster Jiang Chen, at doon nga ay nagagalak sila nang makita nila na nagawa ng mahanap ni Grandmaster Tung ang ating bida. At nang makita naman ni Grandmaster Tung ang ginawang pagsunod sa kanya ng mga Pillmaster ay tila hindi naman niya ito nagustuhan. Kaya naman tinanong niya ang mga ito na kung masyado bang mababa ang pinapasahod ng Pil Pavilion sa kanila upang sumunod pa ang mga ito sa kanya. Ngunit gayon pa man ay hindi na niya binigyan ng pansin ang mga Pillmaster. At sabay na inilipat ang kanyang atensyon sa ating bida, at nagsaad na dahil nakatamo ng mga pinsala si Jiang Chen ay nag-aalala siya na baka hindi ito palampasin na pagkakataon ng Shenhu sect upang umatake ng palihim, at sabay na masayang nagmungkahi si Grandmaster Tung na kaya kung maaari ay ihahatid na nila ang ating bida patungo sa Peerless sect, at doon nga ay magre-refine din sila ng mga pil upang makatulong sa mabilis na pag-recover nito. Ang ating bida naman na hindi inaasahan ang mga pabor na ginagawa sa kanya ni Grandmaster Tung, ay batid na niya ngayon na nais nito na sumali na sa kanyang sect at nang matuto ito sa kanya sa alchemy. Kaya naman sa nakita ni Jiang Chen na sobrang daming dinalang gamit ng mga Pillmaster, ay naiinis niyang tinanong ang mga ito na kung gusto ba nila ilipat ang buong Pil Pavilion sa kanilang Peerless sect. Sa naging tanong naman ng ating bida ay nagpalusot naman si Grandmaster Tung na nais lang nilang mamasyal sa nasasakupan niyang sect, at sa sinabi namang palusot nito ay sinang-ayunan naman siya ng mga kasama niyang Pillmaster. Napabuntong hininga naman ang ating bida sa sagot ng mga ito, at sa loob-loob niya na si Grandmaster Tung ay ginawan siya ng isang malaking pabor, sapagkat kung hindi dahil sa pagdating niya ay baka namatay na siya sa lugar na ito. Kaya naman dahil doon ay hinayaan na ni Jiang Chen na sumama sila sa kanya, at doon ay inutusan niya ang mga ito na kumuha sila ng mga kabayo na masasakyan nila at magdala na rin ng ilang mga herbs kasama na ang cauldron na bit-bit-bit-bit nila. At sa utos naman niya ay agad na sumang-ayon ang mga Pillmaster at malugod na sinunod ito. Sa mga inaasta naman ni Grandmaster Tung at ng mga Pillmaster ay labis na hindi makapaniwala ang mga taong nakakasaksi nito, kaya naman napapasabi na lang sila na tila ang sect leader ng Peerless sect ay isang mataas na personalidad. Dagdag pa nila na mukhang ang Peerless sect na ito ay magiging mataas na sect at makikilala sa buong mundo. Sa kabilang banda naman sa hindi kalayuan ay nagmamasid lang pala ang maglolong ito sa mga nangyayaring kaganapan. At doon nga ay nasaksihan rin nila ang labis na paggalang ng mga Pillmaster kay Jiang Chen at tila parang sinasamba pa nila ito. Kaya naman napapatanong na lang si Liliu na kung sino ba talaga ang ating bida, at sa naging tanong niya ay agad naman na tumugon ng kanyang lolo na hindi siya sigurado kung sino talaga ito. Dagdag niya pa na mukhang hindi talaga nagsisinungaling sa kanila si Jiang Chen at may kakayahan talaga siya na gamutin ang sakit nito. Sa sinabi naman ng kanyang lolo ay nagsaad si Liliu ng may malungkot na ekspresyon, na kung ganun ay magtutungo pala talaga sila sa Peerless sect at magiging alagad na talaga siya ni Jiang Chen, na agad namang sinagot ng kanyang lolo na ganun na nga ang mangyayari, subalit gayon pa man sa ngayon ay mag-o-observe pa muna sila ng ilang sandali. Samantala makalipas ang 2 oras ay nakabalik na ang ating bida sa Peerless sect, kung saan gulat na gulat ang dating sect leader na tatawagin na natin ngayon sa kanyang pangalan na Lu Qingchen, sa kadahilanang nakita niya ang mga Pillmaster ng Pil Pavilion na kasama ni Jiang Chen, at bukod pa dyan ay nalaman niya pa na mananatili na ito simula ngayong araw sa kanilang sect.
Sa kanya namang tanong ay naiilang na sinang-ayunan nito ng ating bida, habang si Grandmaster Tong at mga Pillmaster ay labis-labis na ang kanilang kasabikan sa magiging journey nila sa loob ng Peerless Sect. At nang marinig naman ito ni Lu Chenqing ay nag-uumapaw ang kasiyahan ng kanyang kalooban, at sa isip-isip niya na nalalapit na talaga ang pag-angat ng kanilang sect sa buong kontinente. Samantala ay nagagalak naman na tinatanong ni Grandmaster Tong si Jiang Chen kung saang lugar sila simula ngayon na mananatili, na agad namang sinagot ng ating bida na sumunod lang sila kay Lu Qingchen dahil ito na ang bahala sa lahat. Nasabi din niya na balak niyang mag-cultivate ngayon gamit ang pill na kanyang ni-refine, kaya naman wag nila siyang iistorbohin kung hindi naman mahalaga ang mga sasabihin nila. At habang paalis na nga si Jiang Chen ay nais naman ng malaman ni Grandmaster Tong kung anong grado ba talaga ang Blood Spirit Pill na yon. Kaya naman nananabik na niyang tinanong ito, at sa kanyang ang tanong ay hindi naman tumangging sumagot ang ating bida kung saan sinabi niya na ito ay isang mystic grade. Sa sinabi naman ni Jiang Chen ay hindi naman nila agad ito napagtanto kaya nilalang lamang nila ito, ngunit hindi rin nagtagal ay malinaw nang ang pumasok ito sa kani-kanilang kukote. Kaya naman napasigaw na lang sila sa labis na pagkabigla nang malaman nilang nasa level ng mystic grade ang pill na yon. Nilipat naman ang eksena sa lugar kung saan ay maiging nagko-cultivate ang ating bida, at maya-maya pa sa kanyang ginagawa ay unti-unti na nga niyang naa-absorb ang blood spirit pill. At makalipas nga lang ang ilang sandali ay pumapasok na nga sa kanyang buong katawan ang lahat ng enerhiya nito. At hindi rin nagtagal ay tuluyan na ngang natapos si Jiang Chen. At doon nga ay hindi siya naging masaya sa naging resulta, dahil kagaya ng inaasahan niya na ang medicinal properties ng mystic grade na blood spirit pill ay masyado pang mababa para sa kanya, sa kadahilan ng 20 spirit pulse lamang ang nagawa niyang mabuksan, ngunit gayunpaman ay natuwa naman siya nang maalala niya na marami palang dinala na herbs ang mga Pillmaster, at maaari niya ito na i-refine upang tuluyan na niyang mabuksan ang natitira pang spirit pulse. At habang nag-iisip nga si Jiang Chen ay bigla namang pumasok si Jiang Lu sa silid kung saan siya nagko-cultivate, at makikita ang itsura nito na may mga natamong pinsala, kaya naman nang makita ito ng ating bida ay agad-agad niya ito na nilapitan at sabay na tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Sa naging tanong naman niya ay bagamat nang hihina si Jiang Lu ay pinilit pa rin ito na magsalita, kung saan sinabi nito na sinugod sila ng Shenhu Sect, at ang malala pa dun ay ang lahat ng miyembro ng kanilang Peerless Sect ay pinagtaksila na ang kanilang sect, at si Lu Chenqing na lang ngayon ang nag-iisang lumalaban sa mga ito. At nang marinig naman na ng ating bida ang nangyayari ay labis na nagpintig ang kanyang tenga, at mas lalo niya pang ikinagalit nang malaman niya na ang Shengu Sect na naman pala ang may kagagawa nito. Kaya naman nagmadali nang lumabas si Jiang Chen na nagpapakawala ng nagngangalit na aura, habang sinasabi niya na sa tingin ba ng sect na ito na masyadong mahina ang kanilang sect upang lagi na lang nila itong pag-initan. Sa kabilang banda sa lugar kung saan pinipigilan ni Lu Qingchen ang mga hangal na miyembro ng Shengu Sect, at dito ay nagsaad ang hangal na si Lin Yun sa nanghihina ng si Lu Qingchen, na huwag na siyang magmatigas pa at kumampi na lang sa kanila. Dagdag niya pa na ang kailangan lang naman na gawin nito ay ang dalhin sa kanyang harapan si Jiang Chen, at doon ay ipinapangako niya nga na mabubuhay pa ito. Maging ang mga traidor ng Peerless Sect ay kinukumbinsi rin si Lu Qingchen na pumanig na sa kanila, at sinasabi nila na hindi worth it si Jiang Chen upang isakripisyo nito ang kanyang sarili. Sa mga sinabi naman ng mga traidor ay nagsaad si Lu Qingchen na totoo na hindi niya talaga nagugustuhan si Jiang Chen, ngunit gayunpaman ay ito na ngayon ang kanilang sect leader. At mariin niyang sinabi na siya si Lu Qingchen ay magiging loyal lang sa Peerless Sect at hindi ito magagawang pagtraiduran kailanman. Dagdag niya pa na kahit ito na ang kanyang huling araw ay masaya siyang mamamatay bilang isang miyembro ng Peerless Sect. Samantala ang ating bida naman nakakarating lang sa nangyayaring kaganapan ay narinig ang mabibigat na binitawang salita ni Lu Qingchen, at doon ay nagagalak siya dahil bagamat naging mahinang sect leader ito ay labis naman ang katapatan nito sa kanyang sect. Kaya naman agad siyang lumapit dito upang harapin na ang mga hangal na ito, at nang makita naman ng hangal na young master ang pagdating ni Jiang Chen ay sarkastiko niya itong binati, at sabay na seryosong sinabi na naparito siya upang makapaghiganti, kasunod nun ay mariin niyang sinabi na ngayong mismong araw na ito ay kukunin na niya ang buhay nito. Sa nangyayari namang matinding tensyon ay biglang dumating si Grandmaster Tong na narinig ang mga sinabi ng hangal.
Kaya naman pag-alit nitong sinabi na anong lakas ng loob ang meron si Lin Yun na mangahas na magbitaw ng salita ng ganito sa kanyang Grandmaster, dagdag niya pa na talaga bang minamaliit ng Shenggu sect ang kanilang Pil Pavilion. Magalang naman na nagsaad ang hangal na ito na si Jiang Chen ay pinaslang si Elder Mu na kabilang sa kanilang sect, kaya nararapat lang na maghiganti sila sa pamamagitan ng pagkuha rin mismo ng buhay nito. Kaya naman ang Pil Pavilion ay walang kinalaman sa kaganapang ito. Maging ang ating bida naman ay ganun rin ang naging pananaw, at sinabi niya na ang kaganapang ito ay sa pagitan lamang niya at ng Shenggu sect, kaya naman walang karapatan si Grandmaster Tong na makialam ngayon. Sa ginawang pagsang-ayon naman ni Jiang Chen ay nagalak ang hangal na si Lin Yun, at nakangising sinasabi nito na narinig niya na nawasak na ang protection array na nakalagay sa Peerless sect matapos masira ang Stone Tablet. Kaya naman sa tingin niya na ito na ang araw ng magiging katapusan ng buong Peerless sect. Sa sinabi naman ng hangal ay imbis na mainis ang ating bida ay nakangisi ring sinabi niya na dahil nabanggit ito ni Lin Yun, ay mukhang kailangan niya nang simulan ang kanyang gagawing paghahanda, at sabay na sarkastikong nagpasalamat sa hangal sa pagpapaalala nito ng bagay na iyon. At kasunod nun ay inangat ng ating bida ang kanyang dalawang daliri kung saan lumabas dito ang protection array na binanggit ng hangal na si Lin Yun, kaya naman nang makita niya ito ay labis siyang nagulantang dahil hindi niya inaasahan na may kakayahan pala si Jiang Chen na gamitin ang array na ito. Sa sinabi naman ng hangal ay nagsaad ang ating bida habang may seryosong ekspresyon, na ito ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng isang god. Matapos naman sabihin yun ni Jiang Chen ay agad na nga siyang sumugod gamit ang kanyang teknik na kung tawagin ay Soul Sealing Mark. Dahil naman sa sobrang bilis ng ginawang pag-atake ng ating bida, ay hindi na nga nagawa pa itong mailaga ni Lin Yun kaya naman selong-selo niya ang atake ni Jiang Chen, na nagsanhi ng pagsuka nito ng makapal na dugo. Sa nangyari ay mabilis namang umaksyon ang mga hangal na kasamahan ni Lin Yun para seluhin ang kanilang young master upang hindi na nga ito tumilapon pa. Subalit gayunpaman sa hindi nila inaasahan ay may bigla namang lumabas na isang marka sa katawan ni Lin Yun, kaya naman nang makita ito ng hangal ay kinakabahan niyang tinanong si Jiang Chen kung ano ang ginawa nito sa kanya. Sa tanong ng hangal ay hindi naman tumangging sumagot ang ating bida kung saan sinabi niya na ito ay ang Soul Sealing Mark, at kung ang Shenggu sect ay mangangahas na magpakita sa kanyang sect sa loob ng 10 araw, ay ang markang ito ay mananatili na sa loob ng katawan nito habang buhay. At sa isip-isip ni Jiang Chen na ang divine will ng kanyang mga disciple ay naubos na niya ngayon, kaya mukhang ito na ang oras para magsimula siya ng isang paghahanda. Sa narinig naman ng hangal ay pinagtawanan niya lang ang mga sinabi ng ating bida, dahil para sa kanya ay masyadong mataas ang tingin ng ating bida sa sarili nito. Dagdag niya pa na sa tingin ba Jiang Chen na dahil umangat na ito sa level ng lesser spirit tier ay malakas na siya. At pagkatapos ay tinawag niya ang mga elder na may level na origin tier, at doon ay ginamit ng mga elder ang kanilang kapangyarihan upang alisin sana ang sealing technique sa katawan ng kanilang young master. Ngunit wala silang kamalay-malay na ang kanilang gagawin ay isang labis na kamangmangan, kung saan matapos na nilang gawin yun ay nagresulta ito ng labis na pagsuka ng makapal na dugo ng hangal na si Lin Yun. At habang patuloy pa rin nga ang matinding paghihirap ng hangal na young master, ay nagsaad na ang ating bida na ang nag-iisa lamang na paraan upang ipawalang bisa ang seal na ito ay ang makahanap sila ng isang martial artist na may level ng Tao Realm, na willing magsakripisyo ng blood essence nito. Dagdag pang pagpapaliwanag ni Jiang Chen na mawawala rin naman ang sealing mark sa loob lamang ng 10 araw, ngunit gayunpaman ay hindi dapat maaaring pumunta sa kanilang sect ang kahit sino mang miyembro ng Shenggu sect, dahil kung hindi sila susunod ay ang buhay mismo ni Lin Yun ang magiging kabayaran nito. Sa kabila naman ng ginawang pagpapaliwanag ni Jiang Chen ay pangahas pa rin na nagmatigas ang hangal na si Lin Yun, at sinasabi niya na ang seal na ito ay siguradong magagawa ng kanilang sect na alisin kaya naman hindi ito magiging banta sa kanilang Shenggu sect. Sa ginawa namang pagmamatigas ng hangal ay nakaramdam na ng matinding inis ang ating bida. At doon ay napagpasyahan na niya na ipakita sa hangal kung ano talaga ang kakayahan ng kanyang sealing technique, kaya naman kasunod noon ay pumustura na si Jiang Chen at inactivate na ang kanyang Soul Sealing Mark technique. At sa nangyari ay makikita na agad ang naging resulta nito, kung saan ay napasigaw na lang sa matinding sakit ang hangal na ito,
Sa kadahilanang agad niyang naramdaman ang pagkakaroon ng pinsala ng kanyang spirit pulse. Sa ginawa namang pagbibigay ng ating bida ng leksyon sa hangal ay ilang sandali lang ay tinigil na rin niya ito, at kasabay nun ay mariin na niyang pinapalayas ang mga ito sa kanyang sect. At nang marinig ito ng hangal ay nakaramdam ito ng matinding galit kay Jiang Chen, kaya naman nang makita ito ng mga elder ay agad sila na lumapit sa kanilang young master, at doon ay pinayuhan na nila ito na huwag nang magmatigas pa at magtiis na lang muna dahil 10 araw lang naman ang kanilang hihintayin. At matapos yun ay agad-agad silang babalik dito upang makapaghiganti. At kasunod nun ay agad na ngang umalis ang mga hangal na ito habang pinagmamasdan lang sila ng ating bida. Matapos yun ay tinanong ni Lu Qingchen si Jiang Chen na kung ano naman ang magagawa nilang paghahanda sa loob lamang ng 10 araw na ginawang palugit nito. Dagdag pa niya na dahil nawasak na ang kanilang protection array ay siguradong sa loob ng 10 araw ay babalik agad dito ang Shenggu sect upang wasakin ang kanilang buong sect. Sa tanong naman ni Lu Qingchen ay agad na tumugon ang ating bida na ang 10 araw ay sapat na para sa kanya. Kaya kung babalik man ang mga ito matapos ang 10 araw ay huwag nang asahan ng mga ito na magagawa pa nilang makalabas sa kanyang sect ng buhay. At kasunod nito ay tinawag ng ating bida si Grandmaster Tung upang samahan siya patungo sa Qindian Town, at sa naging saad naman ni Jiang Chen ay nagtatakang nagtanong si Grandmaster Tung kung ano naman ang kanilang gagawin sa kanilang lungsod. Sa naging tanong naman nito ay agad na sumagot ang ating bida habang may pilyong ekspresyon, at sinabi niya na hindi pa ba ito halata dahil ang gagawin lang naman nila ay walang iba kundi ang paghandaan ang pagbabalik ng mga hangal ng Shenggu sect. Makalipas ang ilang oras matapos umalis ng ating bida upang bumalik sa Qindian Town, ay nakarating na sila sa lungsod na ito kung saan nagtungo sila sa lugar ng Array Pavilion, at doon ay nagtataka muling nagtanong si Grandmaster Tung na kung bakit sa lugar na ito sila nagpunta. Sa kanyang tanong ay hindi naman ito sinagot ni Jiang Chen, at sa halip ay sinabihan niya si Grandmaster Tung, na ito ang magbabayad ng lahat ng kanilang bibilhin. At sa naging saad naman ng ating bida ay imbis na magalit si Grandmaster Tung ay labis pa nga itong natuwa at malugod na sinunod ito. Sa kanilang ginagawang pag-uusap ay may bigla namang isang matanda ang dumating at may pagkasarkastiko nitong kinilala si Grandmaster Tung bilang isang 3rd grade Pillmaster. At ito ay walang iba kundi ang nagmamay-ari ng Pill Pavilion na kung tawagin ay Grandmaster Lu. At kasunod nun ay tinanong niya si Grandmaster Tung kung ano naman ang kailangan nito sa kanilang Array Pavilion, at sa kanyang tanong ay may pagkapilosopo namang sumagot si Grandmaster Tung, na ang kanyang Grandmaster ay bibili ng ilang mga materyales, at sabay na tinanong kung may problema ba ito doon. At sa pagpapakilala naman nito kay Jiang Chen bilang kanyang Grandmaster ay tinignan naman ni Lucian si Jiang Chen mula ulo hanggang paa. At nang matapos niya ito masuri ay sa isip-isip niya na kung ang naman ang ginagawa ng mahirap na nilalang na ito sa kanyang Pill Pavilion. Matapos yun ay may pagkamayabang na sumagot si Grandmaster Lu na wala naman siyang problema sa pagpunta nila. Dagdag niya pa na nag-aalala lang siya na baka walang kakayahan ng ating bida na mabayaran ang materyales ng kanilang Array Pavilion, lalong-lalo na't di hamak na mas mataas ang presyo ng mga materyales ng kanyang Array Pavilion, kaysa sa materyales ng Pill Pavilion ni Grandmaster Tung. Sa mga sinabi naman nito ay hindi agad nagawang makasagot ni Grandmaster Tung, dahil hindi naman niya masisisi si Grandmaster Lu sa panghahamak nito dahil sa mga kasuutan ni Jiang Chen, ngunit gayunpaman ay mariin niyang sinabi na siya ang magbabayad ng lahat ng bibili na materyales ng kanyang Grandmaster. At pagkatapos ay pabulong niyang sinabi sa ating bida na mamaya ay dapat na bumili sila ng maayos na kasuotan para kay Jiang Chen, at sa sinabi naman niya ay nahihiyang sinang-ayunan ito ng ating bida. At matapos yun ay isinulat na ni Jiang Chen sa isang papel ang lahat ng materyales na kanyang kakailanganin, habang ang dalawang Grandmaster naman sa kanyang likuran ay nag-aaway na parang mga bata, at nagsusumbatan sa isa't isa ng paggamit ng kani-kanilang ginawang pills at array. Nadismaya naman ang ating bida sa ginagawa ng dalawang ito, at sa isip-isip niya na mukhang sa panahon na ito ay hindi magkasundo ang mga pill master at ang mga array master, at pagkatapos ay ipinaalam na nga ni Jiang Chen kay Grandmaster Tung na tapos na siya sa kanyang ginagawa. Kinuha naman na ito ni Grandmaster Tung at pagalit na inabot kay Grandmaster Lu.
Matapos yun ay inutusan na rin agad ni Grandmaster Lu ang kanyang tauhan na dalhin sa kanila ang lahat ng materyales na nakasulat dito. At maya-maya pa makalipas ang 3 minuto, ay gulat na gulat si Grandmaster Tong nang malaman niya na 300,000 na highest grade spirit stone ang halaga na kanyang babayaran. Kaya naman agad niyang ipinaalam kay Jiang Chen na wala siyang hawak ngayon ng ganito kalaking halaga, at sa naging saad niya ay sinabi ng ating bida na wala rin siyang kakayahan na bayaran ito. At nang marinig naman ito ni Grandmaster Lu ay palihim siyang nagagalak sa nangyari, at nakangisi niyang sinabi na ayon sa rules ng kanyang array pavilion ay ang pagbabalik sa kanila ng bawat isang materyales, ay may 10% kabayaran bilang return fee. Dagdag niya pa habang may seryoso na ngayong ekspresyon na kung hindi naman nila ito magagawang mabayaran, ay hindi na sila makakalabas pa sa kanilang array pavilion ng buhay. Sa sinabi namang pagbabanta ni Grandmaster Lu ay labis itong hindi nagustuhan ni Grandmaster Tong, subalit bago pa nga lumala ang matinding tensyon ay nagsalita na ang ating bida, at nagmungkahi siya na dahil wala silang spirit stone ay maaari bang makipag-trade na lang sila. At sa naging mungkahi naman niya ay agad na sumagot si Grandmaster Lu, na ano naman ang mataas na halagang bagay ang mai-o-offer ng dukha lamang na kagaya niya. Sa ginawa namang pang-iinsulto nito ay hindi naman na ito inintindi pa ng ating bida, bagkus ay nagsimula na siyang kumilos upang ipakita ang kanyang binabalak na ipagpalit, habang nakangisi niyang sinasabi na imulat nito ang kanyang mga mata dahil isang beses niya lamang itong gagawin, kaya kasalanan ni Grandmaster Lu kung hindi niya ito magagawang ma-memorize. At pagkatapos niya sabihin yun ay inangat na ng ating bida ang kanyang isang daliri, kung saan matapos yun ay lumabas sa kanyang kinatatayuan ang makapangyarihang blueprint array, at nang makita ito ni Grandmaster Lu ay labis-labis na lang ang kanyang pagkagulat dahil batid niya na ito ay isang mataas na klase ng array. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!